Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, that's me again, Melay. So for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ko inasymbol yung adjustment of status packet ko guys. But before that, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and i-hit mo na din yung bell notification dyan sa baba para updated kayo sa mga videos ko pang i-upload guys. So guys, as I promised, isi-share ko sa inyo kung paano ko nga ba ina-assemble yung packet ko sa adjustment of status guys. Let's watch this. Hi guys! So ngayon guys, eto na nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ina-assemble yung adjustment of status ko guys. So ganito lang yung ginagawa ko. Gumamit ako nitong envelope na to is I think 9 by 12 or 9 by 11 ito siya. Kalaki. Kasi ito safe. Pwede mo siyang i-paste at pwede mo siyang i-lock na ganito. Diba? Ganyan. So, ito yung ginamit ko. Pagkatapos guys is nilagyan ko siya ng ganito. So, parang ganito lang. Ganyan lang guys. So, tatabunan ko lang yung number. Pero eto ganito yung sa ano niya, sa harap dapat. Tapos, eto. So, next ko guys, so dalawa, sa akin kasi kanya-kanya guys, sa form 1864, at dalawang ginagamit ko, kasi ang i-apply ko lang ngayon is yung pang green card lang guys, yung adjustment of status lang. So, adjustment of status at saka yung ano lang guys, eto, support, affidavit of support, ang kailangan ko. So, eto na nga. So, eto yung ginawa ko guys. Ganyan. Dinikit ko lang siya. And then, after that, ito yung sa laman, yung picture ko dito sa ibabaw. And tapos, kailangan ng form G1450 guys. Ito yung pinakaibabaw. At saka, ito yung ano guys, sa credit card or debit card. Ito ng form yung gagamitin nyo guys. So, hindi ko na ipapakita kasi andyan yung mga important details. Basta, ito yung kailangan nyo guys first. And then, susundan nyo ng G1145. So, ito yung A notification application guys. Para makatanggap kayo ng message kung natanggap na nila yung packet niyo guys. So, ito yung pinaka-first. Pinaka-first natin yan guys. And then, ito yun naman yung form ko. Ito na yung packet ko guys. Yan. At saka requirements. So, ito yung form 1485 ko guys. So, inuuna ko yung ganito. So, may ganyan siya guys. Gumamit kayo ng clip. Huwag staple. Clip any color. Or like this. So, para mas mabilis lang siya guys na tanggalin doon sa USCIS. So, yan. Ito yung ginawa ko. Pinakauna. Tapos, cover letter. So, yung form I-485 guys, may cover letter at nakalagay dito lahat yung kailangan ko. So, name, address ko, tsaka kung kailan ko pinipill up to, yan, yung requirements sa loob ng packet na to guys. Okay, sa loob ng packet na to. At sinali ko na rin yung form 1864. Pero sa ibang ano guys, sa ibang envelope siya. Sa pinaka-last. Yan. And then, eto na yun guys. Ang next nung ano guys is I-485. Ganyan lang. Ayan. Eto guys. Don't forget i-fill up to guys or don't forget na i-sign to dito guys. May kailangan kayong i-sign dito. Kayong mag-asawa. Huwag mong kakalimutan na i-sign yan. At saka, eto na papasok na yung mga requirements ko guys. So, tatakpan ko lang. Dito ko na ano yung mga requirements ko guys. So, ang ginawa ko sa mga requirements ko, ito lang naman, dito sa ano na to guys, sa form na to, sa I-485, ganito ang ginawa ko, nilabel ko siya guys. Ayan. Para mas mabilis siyang makita, or mabilis siyang mahanap. Ayan. So, nilabel ko siya guys, ganyan. Ganyan siya. Okay.
Okay, ganyan lang yung ginagawa ko guys. And then, balik natin to. I-clip natin. Ganito lang yung pag-assemble ko dito guys. Ganyan. Tapos, ilagay natin dito sa taas to. Ito. At ito. So, ito na ready na to. Ilagay sa loob. Yan. Ready na yan. Ilagay dito sa envelope na to. At sa ano naman guys, sa isa naman, itong form I-1864. So, ganun din yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng ganito sa likod para alam nila. And then, ito din yung ginawa ko. At first, ito, form 1864. Tapos, gumawa din ako ng cover letter. Cover letter. Kung ano yung laman sa envelope na to guys. Ayan. So, completed sign form 1864. Copy of the most recent federal income tax ng asawa ko. Tapos, W2 form. Ayan, recent pay stub ng last 6 months. And then, passport niya, birth certificate, at saka yung insurance na nakapangalan na may pangalan ako, at saka yung proof of address namin. Pareho, kasi pareho kami may driver license na same ang address. So, nilagay ko na din na proof, tsaka wedding photographs, photos, and friends and family. Yan. Hindi ako ng joint account. Hindi ko siya sinali. Kasi, hindi naman kailangan. So, hindi ko na siya sinali dito. And then, after that, ito na yung form ng form 1864. So, yan na yung next, guys. At again, don't forget na i-sign, guys. Kailangan talaga makita dito sa dulo, guys. Ayan. At saka makita talaga siya. Ang size pala ng papel na to, guys, is short band paper. Short band paper yung ginamit ko dito, guys. Ayan. Yan lang. Tapos, ito yung form. Gamit din ako ng clip para easy lang sa kanila magtanggal. And then, ito naman yung tabihan ko na. Ito na yung, guys, ito na yung requirements ng asawa ko. Proof. So, ganito din yung ginawa ko, guys. Ayan, label ko din siya para mas mabilis. Ayan. Para mas mabilis nilang makita. Ganyan lang, guys. So, yan. Ready to send na din yan. Tsaka, ganyan lang, guys. Ganyan lang yung ginawa ko. So, ganito lang siya. At ilalagay natin dito sa loob. So, ganito lang siya kabilis o kadali ko siyang ginawa, guys. Tapos, pag ma-send na to, guys, isang envelope lang. Ilagay lang din to sa isang envelope lahat. Ganyan lang. So, yan. Ready na yan siya. And then, ito. So, ayan. So, yan na, guys. So, yun itong dalawa ipapadala. Yan. So, good luck sa inyong lahat. Bye-bye!